Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 217. Our verse for today, Isaiah 33 verses 14 and 15. Nanginginig sa takot ang mga makasalanan sa Sayon. Sabi nila, ang Diyos ay parang nagliliyab na apoy na hindi namamatay. Sino sa atin ang makakatagal sa presensya ng Diyos? Ang makakatagal ay ang mga taong namumuhay ng matuwid at hindi nagsisinungaling, hindi gahaman sa salapi o tumatanggap man ng suhol. Hindi sila nakikiisa sa mga mamamatay tao at hindi gumagawa ng iba pang masamang gawain. Sobrang kamangha-mangha at masabi natin na tunay na banal ang ating Panginoon, na kung ikukumpara natin yung presence ni God ay kagaya daw ito ng isang naglalagablab na apoy na kayang-kaya tayong tupukin. Now, the question is, kaya ba nating makatagal dun sa presensya ng Panginoon o hindi? Hindi nga makakatagal talaga yung mga masasamang tao sa presence ni God. Ang tanging makakatagal lang sa presensya ng Panginoon, yung mga tao na namumuhay ng matuwid, hindi raw nagsisinungaling, hindi gahaman sa salapi o yung mga tao na tumatanggap ng suhol, at hindi sila nakikiisa sa mga mamamatay tao or gumagawa ng mga gawain ng mga masasamang tao. Hindi to requirements para makatagal ka sa presence ni God, no? Ito ay nagpapakita lamang na yung reflection ng Panginoon ay nagre-reflect din sa bawat buhay natin. Alam natin kung yung puso ba natin ay tapat sa Panginoon, na nagdi-desire na mas makilala pa siya ng lubos at mas gusto na maging kagaya ng Panginoon unti-unti. Maraming mga tao na hindi magawa yun ang paglapit sa Panginoon dahil nga ayaw nilang mabago or bitawan yung mga masasamang gawain. Dahil ang tunay na paglapit sa presence ni God ay magpapabago sa atin. Dahil kagaya siya ng isang apoy na lumalagablab na kayang tupukin ang lahat ng mga masasamang aspeto ng ating buhay para mas maging kawangis tayo ng ating Panginoon. Naalala ko na naman yung story ng isang tao na nagdadarang ng ginto, or yung tao na ang trabaho niya gumagawa siya ng mga gold. Pinapainit niya to 7 times kaysa dun sa normal na init para daw talagang matanggal yung mga impurities dun sa ginto. And para ang matira lang dun sa ginto ay yung pure na ginto. And sabi niya, malalaman daw na tapos na yung proseso kapag nakita na yung reflection nung gumagawa ng ginto dun sa ginto na ginagawa niya. Amazing, no? Ang paglapit sa Diyos, unti-unti, ganun siya. Unti-unti ring nawawala yung dating ikaw hanggang magugulat ka na lang, nagiging unti-unti ka ng kawangis ng Panginoon habang ikaw ay patuloy na lumalapit sa kanyang paanan. Imposible sa isang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo na hindi siya babaguhin ng Panginoon. Dahil ang katotohanan, mga kapatid, maraming mga bagay sa buhay natin na gustong-gusto na natin tanggalin pero hindi natin matanggal-tanggal. At ang tanging makakapagpatanggal lang ng mga bagay na ito, ang tanging makakapagpabago lang sa atin ay ang ating Panginoong Diyos. Napakarami kong bisyo, napakarami kong masasamang pag-uugali na tinanggal ng Panginoon. Or even mga nakasama sa buhay na ito na hindi naman magbibigay sa atin ng kabutihang, bagkos dadalhin tayo sa mga masasamang gawain. Tinanggal sila lahat ng Panginoon. And the good news is, nung tinanggal sila ng Panginoon, nagpalit ang Panginoon ng mga tunay na kaibigan na mas magpapalapit pa sa atin, sa Kanya. Sabi nga, di ba? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Alam mo yung salita na parang napapaso? Ganun. Totoo siya eh. Kasi ang isang tao na hindi pa willing magbago ng kanyang masasamang ugali or masasamang ginagawa, hindi siya makakatagal doon sa mga tao na nag-aaral ng salita ng Panginoon, panay ang pananalangin, panay ang pag-worship sa Panginoon, panay ang pagbibigay ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Hindi niya makatatagalan yan. Believe me, nanggaling po kami dyan dahil dati ayaw namin yung mga umaawit sa Panginoon, mga nagtataas ng kamay, mga ganun. Baduy na baduy kami yan para kaming napapasok. And the Bible says, if anyone is in Christ, he is now a new creation. The old has gone and the new has come. Babaguhin talaga tayo ng Panginoon as we go to know Him more and walk along with Him sa buhay natin na to. Perfecto na ba ako? Hindi. Marami pa rin akong sablay sa buhay. Sinless na ba ako? Hindi. But I sin less and less and less and less.
hanggang maging ako yung gusto ng Diyos na maging ako. Banal ang ating Panginoong Diyos at tayo ay hindi, makasalanan tayo. The good news is, namatay ang ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Na kung sino raw ang mananampalataya, tatanggap at maniniwala sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ay binibigyan ng karapatan na tawaging mga anak ng Diyos according sa Juan 1:12. That is why nagkakaroon tayo ng confidence na lumapit sa banal na Diyos because of Jesus Christ. Alam nyo, nung namatay si Jesus sa krus, dati nung panahon nila, meron dyan na nakaharang na parang makapal na tela na hindi ka basta-basta makakapasok dun sa Holy of Holies. Tawag nila dun sa temple, yung pinakadulo, yung Holy of Holies. Ang makakapasok lang dun yung mga high priest nila. Pero nung namatay si Jesus, napunit yung veil na yon, yung parang tabing na makapal, from top to bottom. Pag ganun. Pag ganun. Sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos na wala ng tabing. Makakapunta na tayo direkta sa ating Panginoong Diyos, sa banal na Diyos. Because of what Jesus did on that cross, He shed His blood for us so we can be saved. Kung mananampalataya tayo sa ginawa niya para sa atin at tinanggap natin siya sa ating buhay at tinayaan natin na baguhin niya tayo unti-unti. Sabi dun sa Romans 8:1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala nang condemnation. Hindi pa tayo perpekto, pero pinerpekto tayo ng ating Panginoong Jesucristo. At ang ninanais na lang natin na mangyari sa buhay natin ay maging katulad niya, maging kagaya niya. Habang tayo ay patuloy na nagbababad sa presence ni God, unti-unti ring nawawala yung mga impurities sa atin. Sinasabi ko to lagi sa D-Group, yung 1% ng pagbabago is still pagbabago. Maganda na pag nakakilala tayo sa Panginoon, talagang boom, 100% na bago ka na talaga, di ba? Pero ang katotohanan, there are times talaga na may mga stages. Yung dating nagmumura ka, tapos nagmumura ka pa rin, tapos naging continue yung pagmumura mo hanggang sa hindi ka na nagmumura. Yung dating nagbibisyo ka, yung dating nagyoyosi ka, sinisira mo yung katawan mo, di ba? Unti-unti nababawasan siya hanggang sa hindi mo na siya hinahanap. Ang hinahanap mo na ay yung salita ng ating Panginoong Diyos. At yon ang kadalasan nangyayari sa bawat isa na seryoso na nagsisik sa presence ng ating Panginoong Diyos. Allow His presence to shape our characters until na ma-reach natin yung reflection ng ating Panginoong Diyos through us. We are not holy, but He is holy. We are not righteous, but He is righteous. I-accept natin yung regalo ng ating Panginoong Diyos through our Lord and Savior Jesus Christ na nagbibigay sa atin ng confidence. Yung dating natatakot ako sa Diyos, ngayon, nagkakaroon ako ng confident na lumapit sa Kanya dahil apart from Him, wala naman talaga akong ibang tatakbuhan. Siya lang yung nakakapagpabago. Hindi natin kayang maligo bago maligo. Madumi tayo at siya yung nagpapaligo sa atin. Siya lang ang may kakayanan na maglinis sa atin. Yung willingness natin ang tinitignan ng Panginoon. Are we willing to allow Him na mag-change ng buhay natin? Maaaring sabihin natin na malayo pa, pero malayo na. The closer na lumalapit tayo sa Panginoon, the more na binabago niya tayo, tinatransform niya yung ating mga buhay, nagiging napakagandang testimony ito ng kanyang grasya at habag sa bawat isa sa atin. Kung sawa ka na rin na matakot sa Diyos dahil sa mga ginagawa nating kalokohan, maybe it is the right time na isurrender na natin ang ating buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Tanggapin natin siya and allow natin siya na mag-lead sa atin at baguhin yung buhay natin. Hindi kanya dadalhin sa masama, bagkus mararanasan mo yung kaligayahan na kay tagal mo nang hinahanap-hanap sa kung saan kalokohan natin, kay Jesus lang pala natin matatagpuan. Si Jesus lang sapat na. God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong